Lumapit na nga si Shen Hanhai kay Shen Xiang at pumayag ito, na ang uncle na nito ang makikipaglaro kay Shen Xiang. Dagdag pa nito na kapag si Shen Xiang ay natalo, kailangan itong tumaya ng isang disenteng bagay. Pasigaw namang sinabi ng kanya nitong ama, kung ang anak nito ay matalo, ay ito na mismo ang uurong sa kompetisyon ng kanilang Shen family, patriarch selection. Nang marinig ni Shen Xiang ang sinabi ng kanya nitong ama, masaya itong nagpasalamat dito. Habang tinitingnan lang naman ng kanya nitong ama si Shen Xiang at napapaisip ito na ang anak nito ay pumayag sa postahan, na nakakasigurado ito na meron itong nakatago na hindi pa nito nalalaman. At agad namang nilapitan ni Shen Xiang si Shen Hanhai na kung sapat na ba ang pag-urong ng kanya nitong ama sa kompetisyon ng kanilang Shen family, patriarch selection, tinanong pa nito kung ano na ang dice sayon ng kanya nitong uncle. Agad namang pumayag si Shen Hanhai, sa magandang alok nito sa kanya at masaya ito dahil mababawasan na ang makakalaban nito sa kompetisyon bilang bagong patriarch ng kanilang Shen family. Pagkatapos na pumayag si Shen Hanhai, naglabas naman kaagad si Shen Xiang ng kanya nitong apoy na true chi sa kanya nitong buong katawan at nasasabik na itong mag-umpisa. Nagulat na lang si Shen Hanhai sa kanya nitong nasaksihan at hindi na nakapagsalita. Nag-aapoy naman ang buong katawan ni Shen Xiang, kasabay nito malakas nitong sinigaw na magsimula na ito. Sandali lang, ano naman ang taya ng kalaban ng ating Shen Xiang, kapag natalo, ay walang hiya. Makalipas nga ang isang oras makikita natin si Shen Xiang na pinapamalas ang kakayahan nito sa pagiging alchemy. May nagsalita namang isang manunood kung ano sa tingin nila, kung magagawa ba ni Shen Xiang na makabuo ng pil. Sinabi naman ng isa pa, na hindi ito naniniwala na makakagawa ito ng pil, maliban na lang kung ito ay henyo pa sa henyo. Habang abala si Shen Xiang sa kanya nitong pag-alchemy napapahanga ito dahil ang cultivation nito sa Divine Realm ay sobrang epektibo, na ang true chi nito ay parang sumasayaw sa kanya nitong dulo ng mga daliri, at lahat ng mga pagbabago ay nakikita na nito. Dagdag pa nito na hindi naging walang kabuluhan, ang pagbugbog sa kanya ng 3 bifang ng 7 araw at 7 gabi, sa loob ng kanya nitong Divine Realm. Sa Space Ring naman ay pinapanood lang ni Bai Yuyu at Su Meiao si Shen Xiang sa pagsasagawa nito ng alchemy. Habang abala si Bai Yuyu sa panunood nito kay Shen Xiang, tinanong nito ang nakahigang si Su Meiao, kung gaano ito katagal, bago ito nakapasa sa pagsubok na iyon. Sinagot naman ito ni Su Meiao habang hawak-hawak nito ang isang pil sa kanya nitong mga daliri, na baka inabot ito ng 10 araw. O kaya 15 araw. Dahil hindi na nito matandaan ang mga bagay na matagal nang nakalipas. Parang hugot lang Pang-asar namang sinabi ni Bai Yuyu kay Su Meiao na baka si Shen Xiang ay mas talentado pa kaysa sa kanya. Nang marinig ito ni Su Meiao, nainas ito at hindi sumang-ayon sa sinabi ni Bai Yuyu sa kanya, dahil noon ang master nito ay hindi siya nito tinutulungan, habang siya naman ay maingat nitong ginagabayan si Shen Xiang. At maya-maya pa ay nag-iba ang ekspresyon nito, at napahanga na rin ito, dahil nagawa ni Shen Xiang na makapasa sa loob lamang ng 7 araw. Inaamin nito na, si Shen Xiang ay meron itong magandang kinabukasan. Sa lugar naman ng kompetisyon, ay nagawa na ngang makabuo ni Shen Xiang ng kanya nitong pil, at binuksan na nito ang kanya nitong furnace. Napanganga naman ang mga manunood, kasama na dito ang ama ni Shen Xiang at ang kalaban nito na sina Shen Haohai at Shen Hanhai sa kanila nitong nasaksihan. At ipinakita na nga ni Shen Xiang ang kanya nitong nabuong 5 or pil sa lahat ng mga nanunood. Nang makita ito ng isang matanda, nagulat ito dahil agad nitong napansin na ang hawak nitong pil na body temperang pil ay mas puro, kaysa sa gawa ng Spirit Pil Pavilion. Masaya namang sinabi ng isang matandang babae na si Shen Xiang ay magaling na bata, na ang kanya nitong husay sa alchemy ay lumampas na sa pagiging isang top-grade spiritual vein.
Sa tingin ko ang top-grade spiritual vein ay ang high-grade ng mortal level pill, dahil hindi nakalagay dito na ito ay spiritual level pill. Nang marinig ito ni Shen Hanhai ang sinabi ng dalawang matanda. Agad nitong binaling ang tingin nito kay Shen Xiang at hindi ito naniniwala na baka ng daya ito. Na ang ginawa nitong real body temperang pill ay hindi totoo. Nang marinig naman ito ni Shen Xiang, pinag-isipan naman ito kung ang gawa ba nitong body temperang pill ay hindi tunay. At sinabi nito sa kanya nitong little uncle, na meron itong naririnig na mga interesanting bagay sa kanya nitong tauhan kinakamakailan lang. Sabi nito na siya ay merong mahinang yang chi at nakakasigurado din ito na, mahina din ito, sa iba pa nitong anggulo. Yan, bumawi lang Shen Xiang namin, hehe. Nang marinig ito ni Shen Hanhai, hindi na ito nakapagsalita, at pumuti na lang ang mga mata nito. Dahil ang mga sinabi ni Shen Xiang sa kanya ay makatotohanan. Pagkatapos nito ay inihadges ni Shen Xiang ang isang pill sa kanya, dahil nag-aalala ito, sa kanya nitong kalusugan, kaya bakit hindi nito subukan ang pill na ibinigay nito sa kanya, na baka malunasan nito ang napakahina nitong yang chi sa kanya nitong katawan. Sobrang naiinis naman si Shen Hanhai sa mga pananggagawa ni Shen Xiang sa kanya, at sinabihan niya ito na wag itong sobrang mayabang. May isang lalaki naman na hindi makapaniwala, na si Shen Xiang ay tunay na kayang makagawa ng pill. Natutuwang sinabi naman ng katabi nitong lalaki na, sa wakas ang kanilang Shen family ay magkakaroon na ng alchemist. Pinagpapawisan naman si Shen Zhenhua, sa mga naririnig nitong mga papuri sa mga miyembro ng kanilang Shen family. Meron namang may nagsabing lalaki na, kung ganun nga, dapat rin ba ang kanilang Shen family ay mag-iiba rin ba ang kanilang mga pagsasanay mula ngayon? Sumang-ayon naman ang isang lalaki dito, kung ang kanilang Shen family ay tunay na mag-cultivates ng alchemist, ay baka pagdating ng oras sila ay magiging greatest family sa Woho City. Habang si Shen Zhenhua naman ay nanggigil na, sa mga pinagsasabi ng mga miyembro nito. Galit na ito, dahil hindi ito pumapayag, na mangyari ang mga bagay na iyon. At agad itong tumalon malapit sa kinatatayuan ni Shen Xiang. At galit na galit nitong sinabi kay Shen Xiang na ito ay sobrang nasisiyahan. Ngayon, ay papalitan nito ang kanilang clan elders para turuan ito ng leksyon. Nabaliw na ata ito at ano-ano na ang pinagsasabi. Nilingan naman ito ni Shen Xiang at sinabi nito kay Shen Zhenhua kung nakalimutan na nito kung paano ito miserableng natalo, noong araw na sila ay nasa Spirit Pill Pavilion. Galit naman itong sinigawan ni Shen Zhenhua na umaasa ito na, magiging matibay pa rin ito, kagaya ngayon, pagkatapos nitong subukang pigilan ang kanya nitong pag-atake sa kanya. At inilabas na nga nito ang kanya nitong malaking palakol na sandata, at naglalabas ito ng malakas na chi. At agad nitong sinugod si Shen Xiang gamit ang kanya nitong sandata na palakol. Nang makita ni Shen Xiang ang sandatang gamit nito, agad nitong nalaman na ito ay ang Tianyang slashing axe. Napasabi na lang ito sa kanya nitong isipan, kung bakit ang true chi ni Shen Zhenhua ay napakatindi. At malapit na ngang tumama ang Tianyang slashing axe ni Shen Zhenhua sa kanya. Nabigla naman ang mga manunood matapos nitong makita ang malakas na pagsabog sa kanilang harapan. Napaubo naman si Shen Xiang kahit nasangga nito ang pag-atake sa kanya. Pinuri naman ni Shen Zhenhua ang kanya nitong Tianyang slashing axe dahil sa malakas nitong kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, napapabilang ito sa spiritual level technique, at meron itong matinding enerhiya kahit na iniwasiwas lang niya ito. Ang spiritual level technique ay ang pangalawang level o kasunod sa mortal level technique. Nang makita ng ama ni Shen Xiang ang Tianyang slashing axe na hawak ni Shen Zhenhua, hindi ito makapaniwala dahil ito ay ang spiritual level technique ng kanilang Shen family, at ibinibigay lang ito upang ganteng pala sa mga miyembro ng kanilang Shen family na may pinakaraming contributions.
Agad nitong tinanong ang dalawang matanda kung sino ang nagbigay ng Tianyang slashang axe ng palihim kay Shen Xinhua. Dahil ito ay labag sa kanilang patakaran. Nang makita ni Shen Hanhai ang nababalisang mukha ni Shen Chanho, sinabi nito na hayaan na lang niya ito. Dahil ngayon ay nagawa na ni Shen Xinhua na makultivated ito, at wala ring mangyayari kung ipagpatuloy niya ito. Dagdag pa nito na, tingnan na lang nila kung si Shen Xinhua ay makukuha nga ba ang pagkakataon na ito, at tumawa na nga ito ng malakas. Sa laban, makikita nga natin si Shen Xiang ay patuloy pa ring iniiwasan ang mga atake sa kanya ni Shen Xinhua. Habang umiiwas si Shen Xiang sa mga atake meron itong nakitang butas para umatake. At agad nitong ginamit ang asul na chi nito sa kanya nitong kanan na kamao. Nang makalapit na ito, agad nitong ginamit ang teknik na Asher Dragon Fist. Bigla naman itong nilingan ni Shen Xinhua at sinigawan nito na hanggal, dahil sa umpisa ay layunin na nito na bigyan nito ng pagkakataon para umatake. At tingnan nito ang kanya nitong Tianyang slashang axe. At tumilapo na nga si Shen Xiang dahil sa malakas na puwersang nanggagaling sa Tianyang slashang axe ni Shen Xinhua. At agad namang ginamit ni Shen Xiang ang kanya nitong paa para hindi ito bumagsak. At sinabi nito sa kanya nitong isipan habang dumudura ng dugo, na masyado nitong minaliit ito. Dahil imposible niya itong atakehin sa malapitan. At kung makakahanap lang ito ng pagkakataon para umatake, ay kailangan lang nito ng 3 moves, o di kaya kahit na 1 move ay kaya na niya itong patumbahin. Nang biglang nagpakita si Su Meiyao gamit ang kanya nitong Divine Sense at sinabi nito sa kanya, kung hindi ito makakahanap ng pagkakataon, bakit hindi ito gumawa ng sarili nito? Dagdag pa nito kung naaalala pa nito ang martial artist's roar sa Spiritfield Pavilion. At kung naramdaman nito na ang kanya nitong kamalayan ay kumakalog at ang kanya nitong bibig ay parang nakatali ng ilang sandali. Seryoso naman itong sinagot ni Shen Xiang na ang roar na iyon ay talagang nagpapayanig ng puso at utak ng mga tao. Ipinaliwanag naman ni Su Meiyao kay Shen Xiang na iyon ay isang klase ng sound howling skill. At kaparehong teknik ng Asher Dragon Fist na kanya nitong ginagamit. At ngayon ang kailangan lang nitong gawin ay sundin ang kanya nitong itwat-uro sa kanya. At agad naman nitong tinuruan si Shen Xiang sa mga gagawin nito, na kailangan nitong iangat ang chi nito sa pagitan ng labi at ngipin nito, habang pinapaagas nito ang kanya nitong true chi. At isipin nito na ang chi nito ay parang sumasabog palabas ng kanya nitong bunganga na parang malakas na agos sa bundok, na ang burol ay parang gumuguho at sumasabog palabas ng kanya nitong bunganga. Bigla namang sumugod si Shen Xinhua papunta sa direksyon ni Shen Xiang at sinasabihan nito na hanggal, na ang akala ba nito ay, may oras pa ito para magpahinga ngayon. Nang makalapit ito, agad naman itong tumalon at ginamit nito ang kanya nitong Tianyang slashang axe para ipapunta na ito sa impyerno. Bago pa man ito tumama kay Shen Xiang, natapos na rin ito sa paghahanda at kaagad naman nitong ginamit ang kanya nitong bagong natutunan na sound howling skill kay Shen Xinhua, para maging dahilan upang tumilapon nito papalayo sa kanya. Nagulat naman si Shen Xinhua nang makita nitong merong lumabas na dragon sa skill na yon. Pati ang isang matanda nagulat din, dahil sa palagay nito meron itong nakitang dragon na lumabas kay Shen Xiang. Ang ama naman ni Shen Xiang ay naniniwala na makakaya niya itong mapanalo. Pagkatapos ng atakeng iyon, napaputang Gina na lang si Shen Xinhua, dahil nagawa itong lokohin ni Shen Xiang. At pagtingin nito sa kinalalagyan ni Shen Xiang ay hindi niya na ito makita. Nang biglang namutla na lang ito dahil si Shen Xiang ay nasa kanya na nitong tagiliran, at naghahanda na para atakehin ito, habang tinatanong pa ito ni Shen Xiang kung hinahanap nito ba siya. Pagkalapit nito ginamitan agad ito ni Shen Xiang ng kanya nitong Asher Dragon Fist at buong lakas niya itong sinuntok, para maging dahilan, upang tumilapon nito pa itaas at mabitawan nito ang hawak nitong Tianyang slashang axe sa kanya nitong mga kamay. Nang bumagsak ito, tumalsik ang dugo nito sa kanya nitong bunganga,
at ramdam nito ang sakit sa kanya nitong katawan. Tinanong naman ni Shen Xiang ang nakahandusay na si Shen Zhenhua, na kung ito ba ay naniniwala, na hindi niya magagawang manalo sa kanya, habang umaitinggal pa ang dragon sa kanya nitong likuran. Na nagpapahiwatig na kailangan na nating tapusin itong recap natin, hehe.